Naku po mga kapatid, ewan ko lang kung hindi kayo masisiraan ng bait dito sa panonoorin natin ngayong balita mula rito sa Net25 News. Nawawala daw mga kapatid yung computer ni Yusek Cabral tungkol sa DPWH projects. Pag-usapan natin yan. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kaibigan, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman po ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 149,000 na ba tayo o 148,000 na tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan, mga nag-follow sa atin at sa mga nakatutok ngayon sa mga maiinit na balita. No, tayo naman ay manonood lang ng balita, magbibigay ng reaksyon tulad na lamang nitong panonoorin natin mga tol. Sabi rito, nawawala umano ang mga computer, biruin mo computer nawawala daw, ni Yusek Cabral na may mahahalagang files tungkol sa mga sa DPWH projects. Ayon kay Congressman Leviste. Ayon kay Congressman Leviste yan mga tol. So etong balitang to ay mula rito sa Net25 News and Information. Samahan ninyo ako mga tol. Panoorin natin at bigyan natin ng reaction video. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer. Wow! Yusek Cabral. Ano yan? Coincident ba tawag doon mga tol? Yung mga computer na may mga mahalagang files, documents, mga tol, nawala. Saan nagpunta? Naglakad mag-isa? Umalis? Imagine that mga tol. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region po rin yung nasunog. Ano pa naman, di ba ang issue kaya daw nasunog kasi sumabog daw yung computer. Marami nga nag-react ng mga ano dun ng mga computer expert. Hindi naman sumasabog ang CPU. Hindi naman sumasabog yung CPU Ba't sasabog yan? Nasunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region po rin yung nasunog. Pero... Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? Yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yun. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan kayong dalawa congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Alam niya kasi gusto nyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun. Una, bibilihin niya na yung sa inyo. Sabi niya, Congressman Jen, may allotment ako may ako, pondo. Bibiling ko na yung yung allocation nyo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Siya na mag-implement. Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon sa district? Isang bebenta, bago pa nasa net pa lang, bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi niya. May paunang ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Ito yung sinasabi natin mga tol, di ba? Kaya nahihirapan lutasin yung mga ganitong problema sa ating pamahalaan mga tol. Kasi
Biruin mo, no? Bigla-bigla na lang nawawala yung mga ganito mga bagay na hindi mo alam kung bakit nagkataon lang ba to, 'di ba? Ano yan, sinong nagnakaw niyan, ba't nawala, minsan nasusunog, 'di ba? Kaya ang hirap lutasin eh. Kasi kahit napalitan mo yung presidente, palitan mo yung vice presidente o kahit palitan mo yan mga tol, nandirito na yung sistema, yun yung mismong kailangan palitan eh. Kumbaga kailangan talaga mag-reset. Diba? Kailangan talaga magkaroon ng, kumbaga sa computer, masyado ng corrupt yung computer. Total, computer naman din ang pinag-uusapan dito eh. Corrupted na, marami ng virus, kailangan mo nang i-reformat. Diba? Yun na yung pinaka safe na paraan, hindi na kaya ng antivirus. Kailangan mo nang i-reformat yung PC mo. Ganun na talaga, corrupted na. Diba? Nakakalungkot mga tol. Pero eto, isa pang nakakalungkot. Ulitin ko mga tol, yung napanood kong video kay Jessica Soho. Mas maganda siguro kung i-play na lang natin ng bahagya, no? Ito mga kapatid, itong clip na to ay mula sa kapuso mo, Jessica Soho. No? At grabe, very concerning itong mensahe ni Dr. Anthony Litchon. Tama ba yung pagbasa ko? Pasensya na kung mali nang hihingi ng accountability mula sa mga politikong tiwali sa gobyerno, mga kapatid. No, panoorin natin mga tol itong video na to. Mamamatay na po ang healthcare system natin kasi yung Pangulo hindi niya naiintindihan ng issue. Again mga kapatid, ang opinion o ang mga sinasabi ng mga pinapanood natin ay hindi nagmi-mirror sa kung ano yung gusto kong sabihin mga tol. Okay? Dapat nagtatanong tayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasaan ho yung 60 billion na pinangako nyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik niya. Hanggang ngayon, hindi binabalik. Hindi binabalik. So kung naaalala ninyo, di ba, nung nakaraan, sabi ni PBBM, ibabalik daw yung 60 billion. So ang sabi rito, hanggang ngayon, hindi pa rin daw binabalik. Now that we na may call that dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Ang presidente ang may hawak, executive branch. Iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit ho kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. To the credit of the Secretary of Health, Dr. Liatchon, Secretary Herbosa, siya mismo Liatchon pala ang basa. Expose nito Aftermath. And-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya. Hindi ako naghahangad ng bloody revolution. I just want change lang dun sa dapat managot. But those accountable na talagang dapat accountable, pangalanan na at hatulan na. Kasi kung walang nakukulong dito at walang mapaparusahan, baliwala itong nangyayaring to. Tama, 'di ba? Accountability mga tol. Dapat mapanagot kung sino yung accountable dito sa malakihang nakawan sa kaban ng bayan. Kung makikita mo sa ating bansa, pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon labanan ng DDS, pro-BBM, kakamping, ganyan. Pero wala nag-iisip ng bandera ng Pilipinas. Yun ang kulay dapat nating lahat. Totoo yan. Tignan nyo yung comment section ngayon. May bumabakbak kay Senator Marcoleta, may bumabakbak sa ganito. Iba ang issue, iba ang ipapasok na issue para lamang sabihin ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo mga tol, eto pakinggan niyo yung sinasabi niya ni Dr. Liatchon. Bandera ng Pilipinas, yun ang kulay dapat nating lahat. Wala nang Jose Rizal ngayon So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yon. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice, wala tayong wisdom, wala tayong justisya para kanino. Kaya this country will go down the drain. Tingnan nyo to mga tol, bigyan ko kayo example. Nitong nakaraan nagsagawa ng Transparency and Accountability Rally ang Iglesia ni Cristo.
makikita nyo mga tol, bumabaha sa social media yung mga nagsasabing, kayo bumoto niyan eh. Diba? Anong accountability kayo bumoto dyan sa mga yan? Imagine nyo mga tol, nanalo si PBBM at saka si VP Sara, 31 million votes. Ilan ba ang boto mula sa INC? 31 million ba? Diba? 2% to 3% nga lang yun ng 31 million. Diba? Ganun lang mga tol. O nasa na yung 97 to 98% na bumoto. Diba? Asa na yun? Ang ginagawa nila, imbis manawagan sila ng accountability, imbis manawagan sila ng transparency, mas busy sila tuligsain yung mga nag-stay kahit maaraw, nag-stay kahit umuulan para lang isigaw ang panawagan ng mga tao. Bakit? Sino bang makikinabang nun? Diba? INC lang ba? Di ba lahat tayo? Siyempre alam ko naman doon sa 31 million votes na yon, meron pa ring mga nakakapit at saka nahati na yon. Nahati na yon kasi siyempre iba yung pro DDS, iba yung pro Marcos. Nahati na yon, yung 31 million na yon. Pero hindi 31 million mga tol ang boto mula sa INC. Tandaan ninyo yan. Diba? 97 to 98% galing pa rin sa inyo yan. O eto problema. Tama yung sinasabi niya eh. Nag-aaway-away ngayon. Pro BBM, pro DDS, pro kung sino-sinong pro. Diba? Pare-pareho tayong Pilipino eh. Diba? Kaya this country will go down the drain. And ang masakit na yan, marami mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiiyak po. Totoo. Tingnan nyo, sino yung bumabakbak? Di ba mga Pilipino rin? Na mas pinipili nilang ipagtanggol yung mga politiko nila kaya sa ipagtanggol yung bayan na lumulubog na. Yun ang problema. O sasabihin na naman nila, kayo nga mga pro Duterte, patunayan nyo munang pro Duterte kami. Bakit hindi nyo pinapa-impeach si Sara? Di tanungin nyo yung COA. Diba? Ako mga tol, naririnig nyo naman pag bumabakbak ako, halimbawa, mayroon akong binibigyan ng reaction tungkol sa West Philippine Sea. Diba? Hindi nakakaligtas kung sino man yun. Kung sino man yung ating pinatatamaan doon sa tungkol sa West Philippine Sea. So hindi nyo masasabing pro Duterte ako. Pero mga tol, doon lang tayo sa tama. Bago kayo magreklamo ng impeachment, tanungin nyo muna yung COA. Tama nga ba? Diba? Tama nga ba? Saka gusto nila maghain ng impeachment, di go ahead, maghain sila ng impeachment kay VP Sara. Pero gawin nilang tama. Kasi di ba na na nga yun? Unconstitutional daw sabi ng tawag dito ng korte, Supreme Court sabi unconstitutional. Pero ang dami pa rin pinaglalaban pa rin. Impeach. Diba? Ang unconstitutional nga eh. Makulit kayo eh. Diba? Biro mo Pilipino laban sa Pilipino, naglalaban-laban ako. Lagi ko sinasabi rito, panawagan ko lagi rito sa programa natin. Magkaisa tayo mga kapatid. Magkaisa ang bawat Pilipino. Iisa lang tayo ng barkong sinasakyan. Pag lumubog yan, lulubog tayong lahat. Regardless kahit na sino man ang politikong inaano mo, pinaniniwalaan mo. Pag yan mga tol, nagkasakit, pupunta nga ng ibang bansa yan eh. Iwan ka na rito eh. O diba? O tingnan nyo, yung congressman, diba? Nagpapagaling siya sa ibang bansa. Kasi alam niyang pangit ang healthcare dito sa Pilipinas eh. Diba? Hindi, yan totoo. Ang kalaban natin kapwa Pilipino natin na namumuno sa atin na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. O, antabayanan nyo rito sa comment section, ang dami. Ang daming maglilitawang mga trolls, ang daming maglilitawang mga nakalock profile. Tas nagko-comment ng kung ano-ano para lang ipagtanggol yung kanilang mga puon. Diba? Ay nako po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.